hindi namin nalilimutan na ang totoong nagmamahal sa mga Pilipino at mismong sa mga pulis ay si Presidente Duterte. Sir, sabi nila sa akin, nung maristo ako 2 beses, na-read ako ng 1 beses. Pumulong sa akin, sir. Hindi kami pro-BBM. Nagpapasalamat pa nga kami dahil si Tatay Digong ang nagbigay ng dignidad ng mga pulis. Dinoble sweldo namin. Pero sir, may trabaho din kami. May mga pamilya din kaming pinapakain. Ayaw namin ng gulo, pero sa ngayon, hanggat makaya namin, mananahimik lang kami. May isa kong kasamang pulis, sabi niya, pati ba naman post sa Facebook, sa pilitan na mag-like sila para lang linlangin ang buong mundo na meron pang matinong gobyerno dito sa Pilipinas. Pero sa mga puso natin, sa mga pulis, alam namin masama ang loob nyo dahil hindi tayo magkalaban. Isa lang ang gusto natin, matinong Pilipinas, matinong trabaho, hindi magulo. Gusto natin na mayroon tayong pride. Pero anong ginawa ng adik na presidente? Ginawa tayong magkalaban. Mismo yung mga makabayan yun, yung mga leader nila, mga employee sila ang pumapatay ng mga pulis, mga sundalo. Ayan sila sa kabila. Nakatingin lang mga pulis natin, wala silang magawa. Pero sa puso nila, alam nyo kung sino ang ating kalaban. Naghahanap buhay lang tayo. Kahit yung mga OFW naghahanap buhay, bakit halos na lang lahat tayo gusto mag-abroad? Dahil walang kapag-asa magtrabaho sa Pilipinas. Ang mga OFW araw-araw umiiyak. Ano ang tsansa natin? Ang tsansa natin, sana ang gobyerno matino. Bakit? Hindi na sana tayo mag-abroad. Dati, pag pulis ka, hindi mo kayang bumili ng matinong bahay, pamumuhay. Nang dumating sa Tatay Digong, disinti na ang pulis. Pag pulis ka, makakakain ka na 3 bisis ang araw, makapunta ka pa sa mall. Binigyan ni Tatay Digong ng dignidad ang mga pulis. Pero wala pang 3 taon, pinakulong siya. Bakit? Ayaw na mga dayuhan, ayaw na mga oligarko, ayaw ng mga adik na mga Pilipino magkaisa. Ang pera ng gobyerno natin, magkano bang budget natin? 6 trillion, mag 7 trillion na. Kung hindi na nakawin yun, lahat ng pulis, hindi na kailangan maggutong. Hindi na kailangan magnakaw. Hindi na kailangan mang-ape dahil yung sweldo matino. Hindi na tayo mag-abroad. Dati gusto natin, okay, mag-abroad ako kahit domestic helper. Yung mga professional natin, naging disente ang gobyerno sa panahon ni Tatay Digong. Nakita natin yung pera ng gobyerno, ginastos sa kalsada, sa airport, sa ports, lahat. At inalis na yung mga korupsyon. Pero nung nakatungtong ang isang adik sa Malacanang, ano ang nangyari? Ang mga dayuhan na ayaw makita ang mga Pilipinong magkaisa. Ayaw na makita ng Pilipino umunlad. Dahil bakit ayaw nilang umunlad? Nasa atin lahat ng resources. Gusto nila ang mga Pilipino palaging mahirap para panay na lang tayo mag-export ng mga matitinong professionals. Sino ang nakanabang sa ating matitinong professionals? Magagaling world class. Ibang bayan. Dahil talagang sinadya na tayo'y magkalaban, tayo'y magkawatak-watak para palagi na lang tayong exploit ng mga dayuhan at mga oligarko. Si Tatay Digong ang nagpakita sa atin na pag tayo magkaisa, meron lang tayong leader na matino. Hindi na mga pulis, hindi na mga umotong, hindi tayo mag-abroad. Uunlad ang Pilipinas.
Pero tingnan mo ang nagsapit natin. Mismong si Senator Bato, dating general. Kabaro niyo, sir. Kabaro niyo si Senator Bato. Dahil matino ang presidente na si Duterte, tumaas ang respeto ng mga Pilipino sa mga pulis. Pero kita nyo ngayon, mismong mga pulis ang tumutugis sa matinong leader. Bakit? Dahil ginusto nating tumahimik dahil wala tayong tapang sa loob natin. Wala tayong tapang sa isip natin at sa puso. Lahat ng andito, siguro, hindi matipuno, hindi malaking katawan, walang armas. Pero, ang puso natin, handa tayong mamatay para sa bayan. Unahin niyo na ako. Pero alam niyo, andito kami para sa bayan. Alam din namin na kayo andito para sa bayan at gusto niyo matahimik. Pero ang kalaban, nasa kabila! Sino ba ang nag-fund ng mga rebelde at mga makabayan lang? Gobyerno. Kailangan nating magkaisa. Kailangan nating tumapang. Si Presidente Duterte lang ba ang matapang? Papayag ba tayo na isang tao lang matapang? Pag walang handang mamatay na Pilipino, walang pag-asa ang Pilipinas. Kaya protektahan natin ang Senado, protektahan natin si Senator Bato, protektahan natin ang bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Sa kanyang pamamahala, Duterte align siya, meaning pag Duterte align, matino mag-isip, may pagmamahal sa bayan. Kaya kahit kailan di tayo alis dito hanggat hindi ma-stabilize at hindi natin masiguro na ang bagong liderato ng Senado at si Senator Bato ay hindi secure. Nakuha na nila lahat, NBI sa kanila, pulis sa kanila. Yung isa pang adik na isang politician, ginawa pang NBI-LG officer. Puro na lang adik. Si Trillanes, sino ba yung Trillanes? Rebuild yan. Dati ang sundalo na lumaban sa gobyerno. Hindi tayo lumaban sa gobyerno. Ang ginawa natin ngayon, protektahan ang gobyerno, ang Senado na isang co-equal branch ng executive. Dahil ang executive natin, pinamumunuan ng drug addict at kriminal. Tayong mga pulis, meron tayong mga drug test. Bakit ang presidente ayaw magpa-drug test? Tayong mga pulis, hinuhuli natin ang magnanakaw. Bakit hindi natin mahuli ang mga magnanakaw sa Malacanang at sa House of Representatives? Bakit? Dahil kulang tayo sa tapang at pagmamahal sa bayan. Kung si Tatay Digong, 80 years old, hindi umatras, hindi natakot, dahil gusto niya ipakita sa mga Pilipino na ang buhay natin na bilang Pilipino, walang saysay kung wala tayong pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Kaya sana lang, hindi natin papayagan na makuha ang isang senador sa isang asong ulol na Trillanes na nag-represent ng ICC. Dahil ang oath natin, lalo na sa mga pulis, mga opisyal, you did not swear an oath to protect the ICC. You swore an oath to the Constitution. You read the Constitution, wala doon na you protect the ICC, you follow orders from the ICC. Ang andon sa Constitution, ang executive branch, ang judiciary, mga korte, at Senado at House of Representatives. Kaya dapat tayo mga Pilipino makakaintindi
para lang yung pamamahay natin. Ang Pilipinas, ang ating pamamahay. Ang ICC, para lang yung kapitbahay. Sino ba ang dapat masunod sa bahay? Di ba dapat ang tatay, ang nanay? Hindi yung sa kabilang yung kapitbahay mo lang. Kapitbahay lang natin ang ICC at hindi natin kilala kung sino yung mga huwis nila. Nakita nyo sa TV, hindi nga marunong mag-English. Mas magaling pa mag-English yung mga high school natin. Bakit tayo makikinig sa ICC na hindi natin alam kung sino sila? Ang ating pakinggan, ang ating kapwa Pilipino, ang ating ipaglalaban, ang ating konstitusyon, ating ipaglalaban si Senator Bato at hindi ang buang na si Trililing Trillanes. Sana mag-issue ang Senate ng warrant of arrest kay Sonny Trillanes at i-deputize lahat ng mga pulis na ipahuli siya para pugpugin natin yung gago na yan dahil he is not representing the interest of every Filipino. He is representing the interest of a foreign entity na hindi natin kilala. Marami pong mga nagmamahal sa atin na magbibigay. Paghintay lang po tayo. Ayun po, malinaw ha. Yung pag-Senator Bato naman po na dahil ang mensahe. Pwerdahan na kayong dadalhin sa dati. Kaya makanda tayo, hindi tayo papayag sa mga mahal namin kapulisan. Kompres tayo, kompres. Naka-video call tayo ngayon. Sige, video call tayo, video call. Naka-video call tayo kay Senator Bato. Kausapin niyo si Senator Bato. Palakasin niyo yung loob. Eto na mga kababayan, dumating na yung may isog. Ay, badong-badong. Badong. Ayan na oh.
ating lahat, welcome sa mga bagong dating sa supporter na maisog. Siguro, di na ako magpakilala kasi halos kilala naman ako lahat nitong mga nandito. Pasiuna pa lang ito. Tayo, sinuportahan natin si Senador Bato. Dahil sa maliit na proseso na gusto tayong utuin ng Pilipino. Ako na nga hindi nakatapos mag-aral na gusto ko silang isa-isahin na seminarin. Dahil pinagtatalunan nila palagi na gusto tayong gawing inosente. Dahil ba sa Republic Act 9851, voluntary surrender. Ngayon, may isa lang akong halimbawa sa inyo. Ito yung legality, ha? Kapag may dala ako ngayon na piso, ibibigay ko sa inyo, akin pa ba yan? Diba? Hindi na. Ngayon, pag isurrender mo doon sa bato, may matatawag pa ba na ang ICC, walang jurisdiction? Kapuangan niya ng gobyerno. Gagaguhan yan. Voluntary surrender. Bakit pag voluntary surrender? Napatunayan na ba yan na mayroong kasalanan? Kung dito sa bansa natin, inutil na pala itong ating mga judges dito. Inutil na pala yung fiscal natin dito. Bakit pa kailangan natin magbayad ng buwis para ibayad na sa mga yan? Tama. Sarado na, sarado. Tama. Binabantayan dito na isang katakot-takot. Ilang batalyong pulis. Iisang tao lang yan. Sinayang ang buhis ng taong bayan. Hindi ako matatakot na magsalita kahit anong gustong gawin nila. Bakit? Pinapaliwanag ko lang at sinasabi ko lang yung totoo na nangyari sa ating bansa. Yan man ang nagprograma dyan, alam ba nila kung ano yung tunay na nangyayari? Hindi. Ayaw ba magiging inosente pa mula nung nagdrama? Nung itaas yung langis natin para kumita sila ng bilyon-bilyon na ito pala yung pinagandaan ng mga iyon. Iputak sila. Kaya pala, pinagbabayad tayo lahat. Napakataas ng diesel na hindi naman dapat magtaas kung hindi pa nakuha yung dita doon sa Malaysia at saka doon sa Singapore. Hindi pa nila ibababa at hindi pa nila titingnan kung ano yung kawalang hiyaan na ginawa nila. Okay tayo dyan. Sinasabi nila, i-impis na sinisara. Pero kailangan natin dumaan sa proseso kung totoo ba talagang may kasalanan. Dahil nagkalit tayo dito sa 125 million na confidential fund. Lahat naman siguro nandito. Maraming retired na sundalo dito. Kasama na ko dyan. Alam natin kung saan ginagamit na hindi pwede sasabihin mo kung kanino tao mo tayo binibigay. Andito yung mga kaibigan natin mga pulis. Alam nila yan. Ang confidentiality, hindi pwede pangalanan mo dahil nasunog yan. Imbestigahan natin mabuti, hindi ako against yan. So sinasabi nila nga. Kung si Senador Bato naman, mayroon siyang kasalanan. Dapat dito muna sa korte natin umarap. Dahil ang kupilot niya ay isa rin na Pilipino. Gumagana ang justice system natin dito sa bansa natin. Gumagana! Tama! Gumagana! Bakit mag-voluntary surrender tayo at doon natin pagkakasuhan sa ibang bansa? Alam nyo ba na yung warrant of arrest na yan inisyo? Hindi pa natin alam kung yan ba ay may kasalanan. Mismo kay Sisi nagpaliwanag. Kailangan lang nila na dalhin yan doon para magpaliwanag siya. Pero may warrant na. Magpaliwanag ka pa lang, may warrant ka na. Ang tindi ng drama. Mayroon pang pasupina-supina para imbestigahan daw dito sa bansa natin. Pero wala nang kwenta yung supina yan. Trianes ka, banata mo Trianes. Isa pa. Na para maintindihan sa lahat. Anong klaseng gobyerno na hindi alam na may warrant? At si Mr. Trianes ang may hawak noong warrant. Utang ina lang! At siya mismo na sumama na mag-implement. Ano na ba siya? Ahente na ba siya ng ICC? Siya ba ay sirip na ng ICC?
Siya ba ay DOJ Secretary na? O siya ba ay DILG Secretary na? Alin man dyan sa binabanggit ko, wala siyang papel dyan maski isa. Pero bakit siya ang may dala? At sinasabi, inibitahan daw siya ni Senador Bato na dapat ang implement ang warrant na nandyan siya. Oo, nandoon na tayo, wag tayo maglulukuhan. Porke ba inimbitahan ka, ikaw magbitbit ng waras? Ano ang authorization mo? Ano ang kapasidad mo na bakit ikaw magbitbit yan? Huwag ninyo kami paglulukuhin. Wag, nakaintindi kami. Kahit kayo naman siguro, nalagad ng batas, nakaintindi rin kayo na wala siyang karapatan doon. Wala siyang karapatan doon na magbitbit ng warat kung hindi police lang o kaya NBI o DILG. Yun ang mag-uutos noon. Pero ang tamang proseso noon, dadalhin pa yun doon sa DOJ. At kailangan pa pag-aralan. Ano naman nangyari sa gobyerno natin? Pinagmalaki nila na may warrant daw noon November pa. Up to this date, hindi alam ng gobyerno na mayroon. At si Mr. Trillanes ang nakakaalam na mayroon na pala. Si Mr. Trillanes ang may dala. Ibig sabihin, mas magaling si Trillanes kaysa gobyerno natin, kaysa presidente natin. Hindi ka to Sir Trillanes. Kayo mga nandyan pa sa serbisyo kasi kami, wala na kami. Patapos na rin buhay namin. Alam ninyo yan na hindi pwede siya eh. Bakit nagkaroon dito sa bansa Pilipinas yan? Anong nangyari? Pinipilit nilang pag-awayin ang mga Pilipino. Hinanda itong dalawang grupo para mag-aaway para sakaling magkagulo. Pasok! 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 Close ha. Pagalit. Stop. Kalma. Ito, pakinig. Kalma. Sino yan, sir? Sino yan? Basta. Ha? Sino yan siya? Hindi nito. Okay. Sino yun, sir? Sino yun? Wala pala yan. Tinitesting lang yan kung ano reaksyon ng tao. Pero, hindi tayo magpapakapante dahil malintinado na ang ating gobyernong bakat. Pwede nilang labagin at iliting itipad si Senator Bato de la Rosa. Pero, mga kababayan, pag pinilit nila na kahit may TRO na ilipad si Senator Bato de la Rosa, lulusobin natin sa loob para harangin natin ang helicopter. Kaya kung kailangan natin mag-voice ng buhay para iligtas ang ating pinakamamahal na senador, gagawin natin yun. Huwag tayong matakot. Para ano pa matakot sa panahon na ito? Wala na po ang takot ngayon. Ano gusto nyo? Mamatay? Mamatay sa paggobyernong adik na ito? O may matay na may dangal sa bayan? Basta, panawagan pa tayo. Panamihin pa yung suporta. So, yun na po muna. Nakausap na po natin si Senator Bato. Nag-video call na sa atin. Nagpaparating niya yung pasasalamat.
tuloy lang ang suporta. Kasi hindi natin alam yung mga movement ng presidente natin atin. Pwede nilang labagin ang Korte Suprema dahil hawak na nila lahat. Wala na tayong pinagkakit, wala na tayo. Tama tayo sumama! Mga kababayan ko! Sir G, Ibarra. Ibigay ko na po yung mikropono kay Sir J. Guevara para sa Nang Banateros para magsalita. At sabog na po yung vocal cords ko. Sa totoo lang po, 3 araw na po ako natutulog sa NBI. Sa hindi na po ako umuwi dahil sa prinsipyo ko panindigan para proteksyonan ang ating mahal na senador. Sa totoo lang po, halos 15 minutes lang ang tulog ko. Hindi natin binitawan yung mga grupo, iba't ibang individual sa kanyang grupo namin. Hindi bumitaw. So magandang hapon po mga kababayan, mga kapwa ko Duterte supporters. So isa pong nakakabwisit na hapon. Bukod dun sa mga mukha ng mga corn beef dun sa kabila, talagang nakakabwisit na hapon no ngayon dahil may balitang hindi na daw talaga mapipigilan ang NBI na dakpin si Senator Bato de la Rosa. So di umano, hindi pa natin sure kung totoo yan. Yun nga, sana mas dumami pa tayo dito para suportahan. Kasi pangalawang beses na to kung magkakataon, mahayaan pa ba natin na ginawa na kay Tatay Digong to? Ngayon, gagawin na naman nila ulit ni Senator Bato de la Rosa. So, baka magulat na lang tayo bukas sa makalawa. Yung gobyerno, hawak na ng mga Amerikano yan. Kasi kung yung presidente nga na naging maayos na presidente sa bansa natin, ipinamigay nila sa dayuhan. Ngayon yung senador na ibinoto ng halos 20 million na tao ng mga Pilipino, ngayon ibibigay na naman nila sa dayuhan dahil sa kagustuhan nga nilang mabawasan yung mga maaaring magno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So yun nga, sana mas tumindig pa tayo at samahan na rin ng panalangin kay Ama na sana ay wag nang dumami yung mga ganitong gawain na kahayupan ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez na ginagawa dito sa bayan natin. Alam naman na ng lahat yan, marami lang nagbubulag-bulagan dyan dahil sa mali-malitang pera. Pero bandang huli, kung panahon nyo ngayon, magiging panahon din namin. Tandaan yan. Salamat. Sir John Nabines. Ayan, ito po. Magsalitaan natin si Sir John Nabines. Sir John! Magandang hapon. Saan ba? Magandang hapon.